Morning po sa inyo. Minsan na pinagdaday ko naman pero hindi ko maliwasa. Hindi niya naman ang routine ng aking schedule. At yung maga ay siguro ito yung ating last Christmas message sa Galatians 4. 4-7. Kinalangin natin yung 4-5. Okay. Now, sa oras po ito ay gusto kong share sa inyo. Okay. Itong still Galatians. Okay. Ang buhay natin Kristiyano, gusto kong maintindihan po ninyo kung ano yung ating journey, yung ating pagkatawag. Yung amoy Kristiyano, hindi siya laging masaya. Okay? Merong ups and downs mo sa buhay yan, merong mga katanungan. Pero gusto malaman nyo, ang importante ay alam natin ang ating posisyon. Okay? Yung ating posisyon, yung dignity ng ating posisyon. Sometimes, iniisip ko yung ginawa ng Diyos, hindi natin kaagad-agad nakikita yun. Siguro gusto kong, kasi ang binabanggit dito sa ating talata ay kung anak ka ng Diyos, sabi ng Bible, ikaw ay tagapagmana. Ewan yung putin sa buhay natin, sabi ba, pag sinabing tagapagmana ka, kahit wala pa yung mana, pinitignan natin, mamanahin natin, hindi ko pa. Kasi nakita ng ating mamana. Okay, sa kasalukuyan, sa konting babalikan ko yung isang nabasa ko. Hindi po ba ang hari ngayon ng Inglaterra or Great Britain ay si King Charles? Hindi po ba? Bago siya naging hari, prince siya. Okay? Pero bago siya naging prince, bata yun. Okay? Ang naalala ko yung nabasa ko sa kanya, alam niyo, siya ngayon ang nakaupo sa trono kasi wala na si Queen Elizabeth. Nasa Winnipeg. Pag sinabing hari yan, mga royal family yan. At hindi lamang yung trono, kung tinitingnan natin dito, yung lawak na kaya. Siguro, sabi na, kita ka lalo. May atong pamilya rin na peka ako at tagahiya ito. Ano ba yung peka? May atong sigurado rin. Ang dami ang kaspilo niyan sa kanilang lugar. Pero sa ngayon, si King Charles ay nakaupo sa trono. Now, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, si hari, siya namamahala. Subject sa kanya, nakapailalim sa kanya. I imagine yun po, hari ka. Natos ka mo. Sulang, kaya gana na po. Prestige. Pamoso ka, kilala ka. Sagana ka, gana ka. No, tao yun. Pero alam nyo ba, hindi naman siya basta-basta nakarating din sa kalagayan niya. At tingin ko yan po. Kaya detalye masyado, pero dito ka Jess, pag kining kwento na. Bata pa pala yan, tinitrain na. Tapos, binabantayan yung kanyang education. Tinitrain siya sa sports, sa armas. Tinitrain siya makiharap sa mga tao. Okay? Nung bata siya, wala siyang katulad sa mga nagbabantay sa kanya. Kasi nung bata siya, hindi niya alam yung kanyang privileges or rights. Hindi niya maintindihan yun habang bata pa siya. Okay? So habang lumalaki siya, ang ginagawa ng kanyang magulang sa labas ko, hindi niya alam na sa kanyang lahat papupunta ang kayamanan ng kanyang pamilya. So, sa ngayon, siya nasa linya. Imagine nila, patangan ako, yung balo mo piano. Hindi ba? Kahit na mayaman ka, gusto mo yung mga kalaro, ganito. Nung tumanda siya, ngayon, hari na siya. Kikita niya kayo yung kanyang rights, privileges, and responsibilities. Ano ba nang sabihin natin sa kanyang kalagayan? Nakikita niyo, kasi ang age niya matanda sa akin, 73.
Naalala ko to, 1981, nag-aaral ako sa isang koleyo. Ikinasal yan, the wedding of the century. Di ba, pamoso rin yung kanyang naging asawa, si Lady D. Lady, yung kahawig na mo niya doon, Lady D. Kilala niyo yun, wala na. Sa buhok, kahawig niya. Okay. So, kilala yun. So, dahil hari siya, naging bantog din si Lady Di at naging sikat sa kanya. Okay? Celebrity lang po rin. Okay. Maraming share po kayo. Yan ka akong analogy, yan ka akong illustration, yung metaphor, makasulat ka Bible. Habang tayo bata pa, later, binasa ko kayo last Sunday, wala tayong kaibahan sa mga tagabantay. Pero pag tayo ay lumago na at tumanda na, sabi niya, mula sa pagiging alipin, tayo magiging anak. At kung anak, ay magiging tagapagmana tayo. Okay? So, ginamit natin last Sunday yung salitang adoption. Kaya nakapwedeng maging anak ng Diyos kung yan nakapupupad. Okay? Alang aksidente, walang sino man sa atin, ang aksidente naging anak siya ng Diyos. Ano man ang ilayin natin sa buhay natin, by nature, iisang anak ng Diyos. You know that? Only He, the begotten Son of God, Jesus Christ, by nature, siya lang ang anak ng Diyos. At siyang magmamana sa lahat ng bagay. Nakaisulat siya sa Hebrews. Okay? Now, by nature, hindi tayo anak ng Diyos. Okay? Dapat malinaw sa inyo. By nature, ibig sabihin ng nature, hindi tayo kadugo, hindi tayo galing sa Diyos sa pamamagitan ng relasyon. By His grace, we are all God's children by faith. Sana malino po kayo. Anya, nilino po kayo. Para kayo po ay makalakad ng karapat-dapat sa Diyos. Kapag naiintindihan mo ang iyong pagiging Kristiyano at ang iyong posisyon bilang anak ng Diyos, naiintindihan mo at makakalakad ka ng may dignity, ng may pagpapasalamat at pagpupuli sa Diyos. So, kung naging anak ako ng Diyos at kayo, ito ay sa pamamagitan ng biyaya. We are all God's children by faith. By nature, si Christ. Tayo by grace, hindi by nature. So, marinaw yun, kaya kayong salitang born again, mahalaga yun. Kung hindi ka ba namuborn again sa iyong buhay, hindi mo pa alam yun, so wala kang pupuntahan. You must be, sabi Jesus Christ. So, sana malinaw sa inyo yun. Nung naging anak tayo ng Diyos, ano yung ating maging title? Hindi tagapagmana. Okay? Sabi na ng Bible, Romans 14, 15, tapos 16, 17, sabi niya, kung anak, then heir, tagapagmana. If you are son, then you are heir. Heir. Ano ba yung heir? Heir. Tagapagmana. Kung anak, okay, tagapagmana. Tagapagmana kasama ng Panginoong Jesucristo. Now, kinig kayo. As of now, kinitrain tayo. Hindi mo pa nakikita ang kayamanan mapapasayo. Pero sa'yo na. Okay? Now, ang lakad natin ngayon, hindi by sight, hindi by faith. We walk by faith, not by sight. It is faith that controls us, not sight. Muli na sabihin, ang pamana sa'yo, ang kayamanan na sa'yo, hindi mo siya nakikita. Parang ang loko-loko pag sinabi mo, anak ako ng Diyos, mayaman ako, parang ang loko-loko sa tingin ng sanlibutan. Kasi hindi mo nakikita, kasalukuyan, parang kang bata. Yan ang ibig sabihin sa puntong ito. Kailangan maintindihan natin yun. Magiging anak tayo ng Diyos by adoption. Yung isa by birth. Kaya lang, pag talagang tayo ay nasa ustong gulang na, nagiging sons tayo, hindi na children. At kung ikaw ay sons, katulad yung sinabi sa inyong mga preachers, ikaw ang bibigyan ng pribileyo at kapamahalaan kung ano yung pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo. Okay? So, sa ngayon, layo niyo po, sa ngayon, may ibinigay na sa iyo ang Diyos mana, directly. Ano yun? Example, ano yun? Forgiveness. He gives forgiveness. Halimbawa, kayamanan mo yun, napatawad ako.
Nung hitingin niya po yung Diego, ang yang mataya naman yun, yung isang lalo, may patawad din kasalanan. Oo. Ang yang mataya na ko. Tatakot siya yung taong mataya, may sinisipan na kasalanan ko. So, kailangan naintindihan mo na sa dugo ni Kristo, ikaw ay nakugasan. You are ready. He gives forgiveness. Kayamanan ba yun? Yes, hindi mo nakikita yan. Hindi nasa iyo na. Rosida. Ano pa ang isa? Eternal life. He gives eternal life. Ang eternal life, hindi siya future. Now, 1 John 5:13. So, paano ba yan? Of course, by faith. Okay? Ano ba? Sonship. Anak ka ng Diyos. Ngayon, 1 John 3:1. Lahat ng ito ay spiritual blessings na ibinigay ng Diyos sa'yo directly. Okay, baka tayo din na ibuli ko pa sa'yo. Itata ko, ala na eh. Dahil expire na yan. Wala siya. Pero bago siya nawala, nakapagtanim siya ng maraming sampalok doon sa bakuran namin. Nung tinangtanim niya yung malatamis na sampalok, bagay na ako. Wala kang ganang maglalabi kasi tanaman lang. Ayaw mo pa akakit. Pero ngayon, wala na siya after 11 years. Bakit na bang naginoral ang pera na? Noon, nakatanim na yun, hindi pa namumunga. Ngayon, bakit na bang naginoral? Yung may irigas ng palo, tinanda ko mo, kaya nakabli. Ito nakabenta, yan, yung sumakuran lahat sa akin. Sa ngayon, puro tanim ang ginawa ng Diyos. Bakit na bang natatang yan doon? Bakit na bang yan? Kaya wala nung maintindihan mo ito. Okay? Sa ngayon, hindi mo nakikita na anak ka ng Diyos. Hindi mo nakikita na ikaw ay tagalangit. Hindi mo nakikita na ikaw ay mayaman sa spiritual. But in due time, the time will come, the coming age, the coming glory, yung maaakit mo yung kayamanan mano. Kaya nga tagapagmana kayo, wala pa siya ngayon. Kaya nga kung naintindihan mo yun, ay sabihan ko kayo, magseryoso din biyan mo sa pantayan. Alam mo ngayon yung magmamana eh. Dinaliwa kasi, kagawan din ka rin ang pamaging anak ni Diyos o Kristiyano. Cheap. Masyadong mura. Yarabalo, itang pakinabangan na dati. Eternal life, you will see the glory of the Son of God. Kaya, in journey ko ngayon, na-imagine ko, kaya tumiti. Mating pangarapan lugar, halimbawa, kaya tumiti pa lang mo, siguro, Switzerland. Kaya nga liwan lugar, mga sundek. Pero nanisip ko po. Kung hindi ka pupunta ng langit, ano ka? Nung aliw ay Kristo yan, maging kaluburan mo, kaya di ako datingan ko. Nano man gigil. Baka nga kung pabalugay kayo minsan, siguro ako pagkakala nyo, important din kayamanan. Andi, lunghe ka munta heaven. Ano ba? Lunghe ka munta heaven, lupog to. Kung hindi mo tatlagalay ang pamana ng Diyos, ang pangako ng Diyos, saan ka pupunta? Di ba meron sinasabi yung Bible, John chapter 6? Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagay, kasi may mga nagsialisa. Natila yung 12. Ano sabi ni Christ? Di kayo man, bumulot kayo. Kayo rin ba'y tatalikod? Ano sabi ni Pedro? Full of wisdom. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, saan mo pupunta? Nasa iyo ang salitang walang hanggan. Ngayong pagkapanagyan sabihan ko, nangangarap ka sa daigdig na ito, saan man. Pero kung hindi ang langit ang ating magiging tahanan, hindi ba? Nakakatitsungin. California niya, Los Angeles, nakakititsungin. Ating California po, ano sila. Makikita naman ninyo, sa daigdig na ito, walang permanente. Hindi sabihin. Ngayon, ang ibinibigay ng Diyos sa atin, bilang pagmana, manang ekukupas, masisira. Teka-ralan tayong first figure. Nakamunta ka mo kanyang telling 4:6 na ni Galatians.
Importante na intindihan natin ito. Okay? Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tumitibay na tayo genuine. Nalalaman natin kung tayo nga ay kabilang sa tagapagmana ng Diyos darating. O sa isang patibay ito. Okay? Now, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Last verse. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. That's it. Ano pa tayo dati? Alipin. At ang natatawa, hanggat si alipin, hindi siya maging anak ng Diyos. Now, pag sinabing alipin, ano yung sabihin ng alipin? Alipin ng sanlibutan, alipin ng kasalanan, alipin ng kautusan, alipin ng reliyon. Maano mang paniniwala na wala si Kristo, ang sabi sa iyo ng Bible ay slave o alipin. Mga aral na galing sa sanlibutan, ano mang tinatawag natin, ginawa lang ng tao, ano mang paniniwala na tao lang ang gumawa, slave ka pa rin. Kaya nga sabi ng verse 4, lagay niya po, yun ang kaugnayan natin. Tingnan mo yung verse 4. Yung ating first verse sa ating Christmas message mula nung tayo ay nag-Christmas. Suwalit nung dumating, ang ganap na kapanahonan. See? Now, isilugo ng Diyos ng sinihan ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkuko bilang mga anak. So, last Sunday, pahirapan ko po na ako. Last Sunday, naging anak ng katanging Diyos, mumula legally. We are sons of God, pamo-pamo, muna legally. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos by experience. Gatang magsalita kayo, yung experience mo, saguli, bago may paluging experience, dapat legal pa. Pwedeng experience ng big. Pwede itong magagalak po, maglapo po puso, palburan niyo. Pwede ito, kailangan natin pang-legal na malyari. Hindi niyo ko, ako po ba ng experience. Pero hindi mo pwedeng maranasan the experience, the joy of sonship kung hindi mo na magiging legal ang iyong pagiging anak ng Diyos. Kaya nga, kung may pag-alubig salita kayo, anong ibig sabihin? Ipinanganak siya sa isang babae, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Di rin lang yung emphasis kayo, yung naging kautusan. Importante, naintindihan na yung Kristiyano, naging kautusan. Dayo na dating umaalipin sa'yo. Kasi ang alam lang natin natin, alipin ako yung kasalanan. Ano mo rin sabihin nito? O retang yung makamatyan tao. O retang straight. O retang yung iminom. O retang yung adik. O retang yung maglaro. Makalanda rin ito. Hindi ba yung mga tao kanya, ako, ginagawa ko lahat para maging mabuting tao. Mabait na tao. Mabait na anak. Mabait na magulang. O yan ang alam nila sa kasalanan. But my friend, sa ng buhay mo ba, hindi ka nagkasala kahit minsan lang. Ngayon, kung nagkasala ka, ako kasi 1976, alam ko pangarap wala kasalanan, high school ko ba? Kakalimuhan ni Diyos ito? Of course not. Ngayon, pag humarap ka sa Diyos, anong gagawin mo doon? What will you do with your sin? Hindi, ako ginagawa ko lahat para maging mabait ako. Oo nga, ang issue nga rito, hindi ka ba nagkasala? Yan ang ibig sabihin ng under the law. Ibig sabihin nun, dahil nga pulong utos, kahit sinunod mo yung siyang, nilabag mo yung isa, kahit sa isang minuto lang, nilabag mo lahat. Bakit gano'n? Gano'n, Diyos is holy. Kasi, amaya katinding balik-balikan. Anyang may kasala yung tao na walang gawa na may kamatay. Hindi. Kung magkasala ng tao, inay niya lang yung bunga.
single sin. Anong kasalanan yung bunga? Hindi yung bunga. Nilabag niya ang sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin yan. Yun lang. Single sin. Ay, ito yung nangyari sa atin ngayon. Sa isang kasalanan ngayon, lahat tayo bumagsak. Lahat tayo nangamatay. Lahat tayo naging alibig. Na ano yung nagligtas sa atin? Ano yung paraan ng Diyos? Yung pagsunod ni Kristo, kailangan natin yun. See? So, kung na masyadong baka naman ganyan, hindi dyan tayo. Para tayo ay maging adopted sons of God, kailangan maintindihan natin, legally naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng anak. Dahil yung doctrine ngayon eh, talbay niya ngayon yan. Trinity yan, Trinity. Left? 4. Verse 4. Subalit nung dumating ang ganap na kapanahonan, isinugo ng Diyos. Yan ang Diyos. Father! Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino anak? Jesus Christ. Bakit pagdating ng verse 6, isinugo na naman ng Espiritu Santo? Why? Ama, Anak, Espiritu Santo, kasangkot sa ating kaligtasan. Yes. Hindi pwede ang anak lang, laging kasama ang Holy Spirit. Buray ang matibay niya, kasama niya gabali, Ephesians chapter 1. Basahin niyo sa bahayang 1 Peter 1:2. Basahin niyo sa bahayang 2 Thessalonians chapter 2, 13 to 14. Ang sinasabi ko, this is the theology of Christmas. Did you check? God, Father, sent His Son, Jesus Christ. Now, verse 6, huling anak kayo, dahil kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu sa ating mga puso. So, malino yan kaya kayo kanyan na. Sana malino. Hindi, naling malino. Ay, Kristo mo, Jesus Christ mo, legally. Si Kristo lang nagligtas sa akin. Right. Tama yun. Kaya anong role ng Holy Spirit? Ba't sinugo ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit ang magpapatunay na ikaw nga ay anak ng Diyos. Kailangan merong witness sa posisyong ito. Ang maging anak ba ng Diyos ay dignity yun? Talagang marangal? Yes, kailangan patunayan ng Holy Spirit pero na anak ng atin ng Diyos, dignity. Otherwise, kung hindi mo naiintindihan ang pagiging anak ng Diyos, lalaruin mo ito. Bala mo ang tingin. Kristiyano ko, so what? Malaking bagay ba yun? Anak ako ng Diyos, so what? Born again ko, so what? Malaking bagay ba yun? My friend, alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Anak ng Diyos, pagkapagman. Ama, Anak, Espiritu Santo. Bakit kailangan ang Holy Spirit sa atin? You know why? Sinumang Kristiyano iniligtas ng Ebanghelyo ayon sa Ephesians chapter 1. Pagkatapos ng sumampalataya, basahin sa bahayan, pagkatapos ng sumampalataya kay Kristo at nalaman ng katotohanan, balo yung gawa ni Diyos, tatakanin. Nilagay mo sa Ephesians 1:13-14. Sa Kanya, Kristo, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo na inyong kaligtasan. Hallelujah! At kayo na sumampalataya sa Kanya, Kristo, ay tinatakan ng ipinangako Espiritu Santo. So, ang isang Kristiyano, ang isang taong tumanggap kay Kristo, selyado yun. Pwede nga nakatatakan ng Diyos. Otherwise, kayo. Siyempre, ang tanong dyan, paano malalaman yun? Kilig ka sa akin. Kapamagsal ko, sa huli. Makatayaya kayo kaya ka nga lang ang gabi at kalundot.
Madaling sabihin na anak ka ng Diyos, pero kailangan may patibay. Okay? Now, ano ang role? Kasi po, yan po tatlong persona nga rin, kaya nga tumapang ang Diyos, meron silang kanilang role. Ang Ama, ang Anak, nasa Holy Spirit tayo. Ang Holy Spirit, ang siyang naninirahan, the dwelling presence of the Holy Spirit sa lahat genuine na anak ng Diyos. Nang ibig sabihin yan, selyadulo, authentic. Tatak. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Asabi ba ka na ako? Pati ngayon tatak? Hindi ko tinatanong dito kung naniwala kayo kay Jesus, ganito anak kayo Diyos. Malalaman nyo ba na sa inyong puso na kayo ay may kasama sa buhay at hindi kayo, ito nga yung punto hindi ka pwedeng iwan ng Diyos na anak niya na nag-iisa sa digdig na ito bilang alien sa Kanya. Okay, ilan na kayo mo, alien ko, pilgrim ko kaya to. Okay, hindi ako kilala sa libutan. Ako'y naglalakbay, ako'y alien, ako'y dayuhan dito sa libutan ito. Pero hindi sa Diyos. Sa Diyos hindi ako alien. Kilala niya ako. Kilala ko siya. That's it. Ang ibig sabihin lang, nasa iyo ang Holy Spirit, hindi mo lang kilala Diyos, kilala ka rin niya. That's it. Ano sabi ni Jesus Christ? John chapter 10. I know my own know me. As my Father knows me, yes, I know. My Father knows me, just I know the Father. Daily relationship. Sa mundong ito, hindi ako kilala. Sino ba naman ako? Alien ako talaga sa mundong ito, hindi ako kilala. Pero hindi sa langit. Hindi sa Diyos. Hindi ako alien sa Diyos. Ano yun? Bakit? Ako ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin sa akin ng Diyos. And I say this with reverence. Hindi ikaw. Ayan na pa ito sa ganito. Kaku ka, inagbusta ka, inahusda ka. Entakanda ka, at tsukir ka, ang spirito ko. Kasi, nalabi yung issue ngayon. Ano ko rin nawarin yung Diyos? Wala dito ang Diyos, nasa langit. Sino si Kristo? Wala rin dito si Kristo, nasa langit. Sino nandito? Holy Spirit. At ang contact natin sa Diyos, this intimate contact, connection with the Lord, at tandaan nyo, tatlo yan The Word of God, the indwelling Holy Spirit, isa yun. Para magkaroon tayo ng community. Kaya nga sumisigaw ng Abba. Ibig sabihin ito, hanggang gawa ng Diyos kaya at ang lahat ng pangako niya sa iyo bilang tagapagmana, bubuhay ng Holy Spirit sa iyong puso. Hindi ka ba nagugulat? Hindi ka ba nagugulat na tagapagmana ka ng langit, hindi ka nasisiyahan? Kung wala ang Holy Spirit, hindi nga. Kung intellectual knowledge lang, nung balo mo yung gawa ng Diyos, kaya isip, ka talagang magsaya. Why? Ang makakita. Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit para pukawin na alam mo na tinanggap ka ng Diyos, na meron kang pangalan sa aklat ng buhay, na ikaw ano walang mangyari ay magiging tagapagmana kasama ni Cristo. Sino ang bubuhay doon? The Holy Spirit. Halimbawa, pagalangit ka, kung hindi patawad, doon ngayon. Pwedeng maging sterile yung kasapantayanan Pwede ko sabihan, lagi kang langgana? Lagi na lang, wala kang gana? Wala kang husa? Wala kang puso? Wala kang appreciation kay Diyos? Kaya balik, kay church? Mo makakita, hindi niya ko itang time talaga in flesh, matamad din. Pero at least, there is joy ating kanalakan ng kanyang puso na yun, na anak na kami doon sa ano man ang mangyayari, ang pangako ay natin. Yung tagapagmana, pinyatong hindi, ba? Tagapagmana siya ng bilyon. Hindi ba siya nag-adala na alam ng tiyak na siya magiging tagapagmana? Of course. Kaya ang isang tao ay magiging tagapagmana siya. So yung two gifts, the gift of His Son and the gift of the Holy Spirit, ay binigay sa atin ng Diyos. So, in role ng Holy Spirit,
itang dignity na posisyon bilang anak na ni Diyos, bubuhayin niya yun sa'yo. Makikita mo, pasasalangadan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Okay, now. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter. Nasa Mark. Hello? Hanggang ako sa dito. 12? Sige. Hindi, kaya kasi pinagano sa MC. Para alam mo rin yung disiplina ko. So, 2 Corinthians chapter 5. Bakit po, agyan mga sanding po, naramdaman na mo, kung si Holy Spirit. Pasensya na kayo po, magiging basura mo. Sabi mo po, kayo kayo po mangarap, magaling mangarap. Ayun po, wala yung Holy Spirit, alam mo yan. Agyan ni Pablo yan, alam mo yan. Sabi ako lang kayo. Agyan ni Apostol Pablo yan, alam mo yan. Agyan ni Paul, hanggang inagero, puso yung ginuhinaw. Kasi, hindi wala ng Diyos. Kaya kayo manwala ating magaling ang presya. Buntok mo. But still, kaya nakikita ninyo, hindi gagalaw ang Diyos. Kung tayo isipan nyo, dala tayo Pablo yun, kahit sinundarin natin kung wala ang Holy Spirit. Maging yung Kristiyano, kanya, hindi siya mag-grow, hindi siya matututo, hindi siya lalago, hindi siya magbubunga kung wala ang Espiritu Santo. Yung Sunday school, minandinin kayo ang topic, mortification. Bali, mortification, mo sabihan, papatayin mo talaga yun lahat ng gawa sa iyong buhay. Hindi mo kakayanin doon kung hindi kasama ang Holy Spirit. Amen? Yes, that's why kailangan na mag-depende na buhay ng Holy Spirit. Kaya mag-depende ka na ako. Kaya mag-depende ka na. Kung mag-depende ko kaya kayo, 30 years na nangabiyabay kayo eh. Di ba? Eh, siguro, kaya naman sumasabi, alatan din lang, din, of course. So, kailangan, salamat niya, Spirit, yan talaga yung galong nila namin. Okay? Now, 2 Corinthians chapter 5. Okay. Okay. Dave, yan ba yun? Ano ba? Sorry. Okay. 2 Corinthians 5:1. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa. Ano to? Ano yung tolda? Physical body. Okay? Physical body. Okay. Mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa kalangitan. Ano ito? Glorified body. Kaya di ba ang verse 1 ini, in cambio rin. Pumuaya malini, tsumuraya, may sakitan niya, may taninga niya, mataya man, alam yung lunto, palagi ka salita mo dito. At inyang pag-asang bayong katawan. Okay lang po yung minsan suklayin mo yung buhok mo, mag-makeup ka, mag-bayong ka, magpaganda ka, mag-toothbrush ka, mag-bisya, okay lang yun. Pero tatandaan mo, hindi yan ang katawang ibinibigay talaga ng Diyos. Okay? Naintindihan niyo ko? Yang nanay paputihan niya, yang nanay sasay niya, kung yun lang iniisip mo sa buhay, you are vain. Di ba? Paganda ka ng paganda, sa langit ka at yun lang ang alam mo, hindi mo iniisip yung katawang inihanda ng Diyos sa'yo na hindi nakakamatay. Glorified body, walang dugo, walang kasalanan, perfect! Mabubuhay magpakailan naman.
Isipan niyo ito. Although, siyempre, malakot ko po nung masakit ko eh. Ako, magdepende ko muna yung paradama ko eh. Ganun lang, tarang din po ito niya. Hindi na ako excuse eh. Ngayon kasi balik paradama eh. So, ang iniisip ng Kristiyano, hindi lamang yung katawang pisikal. Okay. Ipapacheck up ka, legitimate yun, pinapakain mo, pinaayos mo, pwede kang magpabagulong, okay mo, natural mo ito, ang katawan mo, alagaan mo, okay lang yun, legitimate yun. Pero higit sa lahat, gusto maintindihan nyo, ang Diyos, inihaanda niya yung katawang katulad ni Kristo. Anong tawag ko doon? Rose? Ano yung katawang darating? Hindi ang katawang yan, ha? Yes. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng glorified body? Bagong katawan yun. Wala bang merong glorified body? Isa pa lang, si Jesus Christ. Glorified body, ibig sabihin, walang kamatayan, hindi tumatanda, walang dugo. Okay? Kumain ka, hindi ka kumain, pwede yun. Hindi ka na subjected sa gravity, pwede kang lumipad, pwede kang lumayo, pwede kang pumunta, pwede kang maglakbay na walang sinasakyan. Yan ang glorified body. Hindi ka nag-iisip ng masama, hindi ka na problema, hindi ka trouble, hindi ka natatakot, hindi ka mamamatay. Yun ay pangako ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15. Anong prueba? Jesus Christ. Okay, hindi ka ba nagugulat dyan? Ang isang tao na alam mo na sa kanyang Holy Spirit, nagugulat siya. Saan? Sa ginawa ng Diyos. Ay, Diyos ko, Lord, nung kareng Kristyano, eh naman po magugulat at kailan manang ngayon yun, magsiyasat kayo. Rugo! Ang isang Kristyano, pag nasa kanyang Holy Spirit, nagugulat siya, patak ako. Nagugulat siya, pat ganito, ginawa niya. Nagugulat siya sa pangako ng Diyos. Hindi ba paniwalaan niya ng sanlibutan? Glorified body, totoo ba yun? Hindi ako tatanda. Oh, yes. Siguro sa araw na yun, makapal na yung buhok ko. Okay, mawawala na yung kahinaan ko. Ano, balik yung higit pa. Magsalita ko muna kayo. Ganyan din kayo. So, ang katawang ito, although bigay ng Diyos, panlupa, pero yung katawang panlangin, my friend. Totoo ba yun? Kung ngayon yung pakinabang na, kalumalit ang illustration ko. Ngayon yung mo pakinabang na. But in due time, you will see all these things. Hindi yung sadya sumaglarang pangako yan. Ngayon, punta ka. Hindi ko yun. Paano mo na gusto ko yun? Holy Spirit. Kaya nga po, ang mukhang importante po yung mag-grow. Kasi sumagrow ka, lalo kang titibig, hindi masalpantayan, lalo kang nakapalwalan yung mga bagay na sinasabi ng Diyos. Sabihin mo yan sa isang taong natural, sa makasanlibutan. Sila ka mong na ng glorified body na ng langit, ano ba ito sinasabi, hindi ka naman sa Kanya. Pero sa mga taong pinumugaran ng Espiritu Santo, lahat ng ito ay, joy. The joy of sonship. Legally, anak ko, at the same time, by experience, kapag nilatanan ng Holy Spirit, anak ko ng Diyos. Okay? Hindi nyo ba alam bilang mga anak ng Diyos, ating mag-testify yung puso yun? Ala? Ala ba? Ulitan niyo sinabi ko ng din. English channel, alien sa mundo, pero hindi siya alien sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Okay, tuloy natin. Sapagkat dito kami ay dumarayin na nasasabi babihingsan ng aming makalangit na tahanan. Ano yung ibig siyang dumarayin? Ang Kristiyano, excited siya sa kanyang darating na mana. Hindi siya excited sa mundo nito, yung future dito, iniisip ko yung kamunduan dito, yayaman ako. Aliwa yung hindi excited na rin. Ang excited na ko, yung bagay na dumahin sa loob ko, yung growing sa loob. Alam ko yung babae yung nanganganak, pag siya'y manganganak, dumadaig siya at hinaantay niyang lumabas yung kanyang kagalakan, yung kanyang anak. Ang Kristiyano, may nangyayari sa loob ng kanyang puso, siya'y dumaray mo, Panginoon, sana dumating ka na. Dumating na yung ano na makikita kita.
Ano yung growling? Panginoon, nananabik ako sa iyong pangako. You see? Well, sometimes, yan lang ang nagiging comfort natin. Although, hindi tayo exempted sa problema eh. Hindi tayo eh. Okay? So, upang kung mabihisan na yun, hindi kami matagpuang hubad. Sapagkat habang kami nasa toldang ito, katawan, kami dumaring na nabibigatan. Sometimes siya nakamatay na. Pumaya. Sometimes, bisa nakamatay. Nabibigyan kasi problema sa mundo ito yung katawan mo. Akakit kay mother ko, kaya pa hospital for 2 weeks. Parang yung kahirapan din naman namin eh. Parang ayaw niyang mawala, pero parang sa kanyang helpless eh. Yung namin ako masakit. Kayo kanyang-kanya kasi akakit ko sasakit din tao, sandali ka masakit ko. Mo isipan nila, dala ng tangan yan. Imagine lang ito, makadiaper ka. Helpless ka, nakakagawa. Kaya sabi naman to, ang tingin pa lang eh. Dati, tatanguan din, dati, ako, yes, ito dala na yung tao. Tatanda ka rin, hindi pa lang magkakasakit ka. Hindi ako nananakot. Ang sinasabi ko lang sa reality. Takakit mo na kaya hindi ang mangyari, pag sumampa ka ng 40, yung malabo na yung mata, yung tenga, yung itsura, mga palipit ka sa book, mga lagas kayo pa, walk, unti-unti kang kinakaya. Lord, yung magyatama, magyatama mo. At pag-bring mo ng 50, wala naman yung pag-uusapan, hindi check up, gano'n. Anong dugo mo? Anong cholesterol? Anong creatinine mo? Ganyan, di ba? Nakakikir, nakikikoling, may salita na. Kahit saan mo da. Yan palagay yung nila mo. Nabalitaan ko sa yung dead sister natin, expire na rin. Cremate na rin. Ay, naramdam ako doon bilang tao. Kaya lang, ganun talaga eh, di ba? Okay. Anong consolation mo? Yung consolation mo, yung pangako ng Diyos. Okay? Namatay mo itong katawang ito. Merong anong katawan, may bibigay yan. Panginoon, hindi po sasabihin kayo Kristiyano. Kasi ate ko nilang beres. Edad na kasi 70 eh. So sabi niya, ang inaantay niya lang yung mamatay. But technically, hindi ganun eh. Ang Kristiyano, hindi niya inaantay na mamatay siya. Inaantay niya yung kanyang, see the glory and the presence of God. Sorry, Wi-Fi. We are not looking for that. We are looking for Christ. O, na ka man, Pastor. Alam po, sasabihin kayo kung kaya rin, yung walang makasulat. Lalo pag nagawa ng Holy Spirit, balo ko naman eh. Lahat naman tayo, matitigok. Lahat tayo magkakasakit. Pwedeng magmaragul kayo nga itong nito eh. Kalalago-lago kayo, walang tapin. Nung may tuwaya po kita, kaya ka naman mo. So, sinasabi ko lang sa inyo, para magkaroon kayo ng comfort ng Kristiyano, kung meron isang word na manahin ng isang Kristiyano yung salita. Hope. Hope. Hope, blessing, hope. Now, ituloy natin. Pero, tumarayin, nabibigyan, hindi sa nais namin maging ubay. Buri na sabihin niyan. Ito po niya. Naman isang matay na tao eh. Ikaw ba ang punang daw? Isang matay? Okay? Kuntayin niyo ko? Of course, ako bisa mo eh. Hindi ka super yan, di. Kahit na super ka. Di ba ayaw mo? Okay. General yun. Kahit sino sa atin. Walang sino man gusto. Bakit? Yung kamatayan mo, kalaban niya.
Siguro yung ni Pablo, ang pakinabang, sasabihan na po ito ulit ng Christ. Pero sa ito lang, walang sino bang tao ang gusto niyang mamatay. Di nga di ba, kaya gusto mamatay, marami siyang problema. Nabibigyan na siya sa sakit. Pero sa totoo lang, walang gustong mamatay. Wow! Death is an enemy. Kata yung sa ko, may samata. Malibang i-appoint ng Panginoon na tayo mamatay. Kasi posible na hindi tayo makakatigil ng physical death sa pagdating ng Panginoon. Nakasulat yan eh. Meron ba talagang hindi makakatigil ng physical death? Meron. Ang sinasabi ko lang sa inyo, ang kaaway, kamagayan, kaaway yan. Kaya lang ang sinasabi rito ng Bible, hindi siya nakatingin doon sa bagay na yun. So, ganyan po, kundi nais namin mabihisan glorified body upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. Hallelujah. Na, paano ito ngayon? Ngayon, ang naganda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayan. Saguli, kaya ginagawa. Paano nalalaman na ang mga pangako ito ay mangyayari sa iyo? Ano ang katibayan? Ay, katibayan? Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng paunang bayan? Down payment, may magaling kang pera. Eh, worry, pag nag-down ka, o down payment, ibig sabihin nun, yung kasunod nun, susunod na yun. Pero magdadala mo na, down payment. Eh, Holy Spirit, down payment sa katao. Na lahat ng kayamanan may pinangako ng Diyos, mangyayari sa iyo. Susunod na yun, nauna ang Holy Spirit, nauna ka na legally, anak ka ng Diyos, by experience, by witness, anak ka ng Diyos sa pagkinanahay. Nararamdaman mo sa iyong puso, anak ka ng Diyos, at magmamana ka ng mga bagay na yun. Ngayon, ang down payment, ibinigay na ng Diyos. Na ano ibig sabihin down payment? Guarantee yun. Kaya nga sabi niya rito, sapagkat kami ay lumalakad sa ilang verse 7, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Okay. So ngayon, parang malungkot ang buhay ng Kristiyano. Bakit? Hindi na nakikita eh. But my friend, we walk by faith. It is faith that controls us. Not sight. It is faith. It is faith that controls us. Ang buhay, journey. Naglalakbay. My journey is not toward the grave. My journey is toward heaven. Ang ating paglalakbay, hindi ko kumang sementeryo. Katawan, o, ganon. Pero ang aking paglalakbay, papunta ako ng langit. Yun. Nanong garanti na lahat ng ito ay bibigay ng Diyos sa kanyang pangako. Spirit. Last verse siguro. Dalang tanong mo yun. Romans 8. Allen. Romans 8, Allen. So, 14 nga, Brad. Ayan o. Sabagat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Sabagat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaaligid upang muli matakot, hindi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagtungkol, at dahil dito tumatawag kayo, Aba, Ama. Ibig sabihin ng Ama, Aba, personal, close, intimate connection. 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. As verse, kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Pwede ba natin yung sa pangawitin ng Blessed Assurance kasi
Ang kaugnayan ito sa ating Diyos. Nandiyan ba? Bel? Sorry. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, righteous of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect communion, perfect delight, visions of rapture, the verse of my side. Angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always at rest, I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Mag-pray po tayo. Aming Amang Banal na sa langit, napakahirap pong paniwalaan na kayo ay aming Ama. Ang dali pong tanggapin na ikaw ay isang Diyos na malilikha, ikaw ang Diyos na malaki, kagdakila. Pero pagdating dito sa litang personal namin Ama, sometimes nag-struggle po kami. Subalit salamat po Panginoon, napakalinaw sa amin. Ginawa mong unang legal ang aming relasyon sa iyo. At hindi lamang yung hindi mo kami iniwang nag-iisa sa mundong ito. Sinugo mo rin ang Espiritu Santo upang magkaroon kami, Panginoon, ng kamalayan at pagkakanawa na kami tinanggap mo. Kapasalamat kami, Panginoon, dahil sa banal na Espiritu, lalong nananabik ang aming puso na kung ibinigay mo yung anak, o kung ibinigay mo ang Espiritu Santo, ibibigay mo rin, Panginoon, ang makaukulang pangako na iyo sa amin, na ang iyong mga anak, kami na tinawag mo ay tagapagmana kasama ni Kristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ipagmalaki ang posisyon ito. Napakadakila, napakatakayo. Baka kami tawagin mo mga anak mo at tagapagmana. Tulungan mo kami mamuhay ng may pagpapasakop, pagpapasalamat, pagsamba.
sa dakilang bagay na ito. Opo, naranasan pa rin namin sa daigdig na ito ang kahirapan, ang kalungkutan, trials and sufferings sa kasalukuyang panahon. Pero katulad ng iyong sinabi, hindi natin pwedeng ihambing ang kasalukuyang panahon sa kaluwalhatiang darating sa pagpapalaya sa mga anak ng Diyos. Ang Diyos, personalin mo po sa aming buhay at laliman niyo ang bagay nito. Papasalamat kami, pilgrim man kami, alien man kami, dayuhan man kami sa daigdig nito, pero hindi sa iyo. Meron kaming relasyon sa inyo, meron kaming tamang pagkakilala sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa bawat sandali, ilumago kami sa aming pagkatawag bilang iyong malalayang anak. Salamat po ng marami aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. God bless you.